Guys, quickie road trip tayo. Pero, Kirko. Saan tayo punta, bro? Balas mo, quickie lang, quickie. Pangtanggal ng ano lang, kate. So, Ilog gaming. Ilog gaming. actually, maulan pa pero kating-kati na kaming mag road trip. So, 3:36. Koto Mines yung destination natin. Check natin tong lugar na to. Solid daw dito ETA natin doon 9 AM. Time check tayo 3:35. Medyo umulan kagabi pero so far clear na yung weather. Sea of clouds. Ito yung masarap sa biyahe pag maaga eh. May mga gantong view kayong makikita. Ayan o. Ganda. Sana all ganito dapat yung mga tricycle eh. Sa gilid? Oo, nasa gilid. Ayan o. Ay, nabate. Ano yan? Tumawid naman siya ulit. Pero sana all ganyan. Kasi minsan niya nagpapatagal sa biyahe. Dahil na pag marami ka nang kasabay na kotse. May galit ka ba sa tricycle, bro? Wala naman, pero based on experience lang. Hindi talaga mawawala yun sa provincial road na ganun. Pero at least yun may kusang tumabi. Yung iba talaga, ikaw mag-a-adjust Ano to, shout out sa may isa tayo napuntahan norte bro, di ba? Ilocos. Sa kay Chavit ang lugar. Shout out sa mga doon tricycle driver doon. Nasa gilid lang talaga. Nasa gilid, consistent. Uy, orange, sunrise. Yan yung gift mo, amazing na maaga. Yun yung kapalit bro, no? Yung kapalit. Paggising na maaga, yun yung mga aabutan mo. Correct. Putulan na guys. Nag-top up lang kami ng Siyempre di nawawala ito. Lagi kasama ito Nag-top up lang kami ng tubig. Iba Zambales. Halik muna kami sa lupa dito kasi first time namin dito. Hindi na kami maabot dito. Guys, medyo tago yung tourism office ng Masinloc. Ano bang landmark nila? Sibang Actually nasa waste naman pero medyo medyo sulok lang siya. Dito maliit. Ayan. Baywalk. Ayan, hanapin niyo yung Baywalk. Masinloc. Ng Masinloc. Ito. Morning po. Oy, ganda ng Ganda ng nila. Araw po kayo sa kuto? Dater lang po. Dater lang? So, yung kaya overnight? Depende, kung overnight, depende mamaya. Magkaiba ba entrance nun? Magkaiba po yung bayad po ba? Hindi pa naman. Okay. Mamaya, depende Hindi pa naman. Pag nabitin po, diretso na kami. Baka by by October, November, gano'n. Apo. Tumawag po kami kahapon. Sino kausap nyo? Phil? Si Phil! Wala pa si Phil! Phil yung husband. Ay, dyan siya kami. Ganda ng dito. Tourism office. Lamig. Aircon. So, first stop guys, magre-register ka dito sa tourism office. Tapos, babayaran sa munisipyo. Kasi may checkpoints doon. Dalawa lang po. I-check yung mga, yung ibibigay nilang receipt. From Manila ba? Opo. Bro, ilang taong ka na? 19? 15? Ay, bawal pa doon. Dapat na adult supervision. Ayun pala.
may consent ni mama. So tama ma'am, no? Mag-register lang dito tapos sa munisipyo na yung payment. Treasury office. San Felipe na munisipyo daw, bro. Balik tayo na din. Saan munisipyo po yung nadaanan po namin dito sa may... Okay. And then, matapos ito, sir, punta lang po kayo sa treasury office po sa munisipyo. Then, magbabayad po kayo ng 60 pesos per head, bali 120. And then, po, papirma po kayo kay Sir Glenn for, para alam po niya na umakyat kayo today. Okay. And Ayun. then, matapos po nito, diretso travel lang kayo. Doon sa labi. Ayun. Okay. Thank you, Sir Phil. Siya po hanap. Guys, ayan. May... Diretso po kayo sa travel. Thank Welcome you. po sa Masinloc po. Yes, thank you. Malalaman namin mamaya. Oo, maganda po yung araw ngayon doon. Sobrang ganda ng view. Thank you. Sige. Sa vlog po, hindi ka nagaganyan. Si Phil yung husband, guys. Hanapin nyo lang do dito. Yung number, post na lang namin sa description. Ayun. Post na lang namin sa description. Kasi para pwede kayong tumawag in advance. Si Ma'am Gigi Ayun. pala. Si Ma'am Gigi yung sumalubong sa atin. Magbibigay ata si Ma'am Gigi ng history ng Masinloc. Sayang, wala kaming mangga ngayon. Kasi kilala yung... Yung mangga namin, pinakamatamis na mangga sa buong mundo. Wow. Talaga? Yes. Yun yung Hindi Gimaras ha. Sorry sa Gimaras. Oh! Ito Kasi- kasi, yung San Salvador Island namin, ano nakikita mo island, yan yung pinakamatamis na mangga. Nasa Guinness yan, 1995. Kasi ang alam ng majority, Gimaras. Yes. Ang buto ng Gimaras galing. Okay. Ayun. So, fun fact, ang buto ng mangga ng Gimaras dito nang galing sa Zambales. So, specific na dito sa, Masinloc. Masinloc. Diyan sa island na yan, San Salvador Island. Tapos yung mga ibang Sambales na na mangoes. Kumbaga, ito yung OG, ito yung original. Tapos nadamay na lang ibang part ng Sambales. Anong season ng mangga, ma'am? March. January mag-start na yan. February, March, April. Kaya yung Dinamulag Festival namin sa probinsya, yun yung mango festival namin, March, April. March, April. Bukod, Yun yung pinakamaraming mangga. Ngayon kasi pag tag-ulan na, wala naman. Oo. Isa-isa na lang. Kahit sa palengke, wala na rin yata sa palengke ngayon. So, mas mura ang kilo ng mangga dito. Kasi dito nang galing. Oo, kapag yung Season. talaga. Pero pag January, medyo mahal pa yun. February, medyo mahal. Yung mga nakakaunang harvest. Pero Tama. pag sabay-sabay na, yun na, mas Correct. cheaper na siya. Actually, nakatikim na ako. May nagbigay sa akin dati na Zambales mango. Legit masarap naman talaga. Diba sa Manila, nakalagay doon, Zambales mango. Nilalagay. Yung iba, kahit hindi galing dito, nilalagay yun eh. Zambales mango, totoo yun. Totoo yun. Naka-experience na kami na ganun. Para mapabili ka. Dito. Totoo. Kaya gusto namin dito rin sa Norte. Kar- Norte na to eh. Northern Zambales. Northern Zambales. Tama. Pwedeng ma-explore dito sa Masinloc. Totoo. Yung namin, Taclobo Farm. Taclobo Farm. Marine Sanctuary. Inaalagaan namin yung mga Taclobo, mga giant crab. Giant crab. Okay. Meron kami dyan sa San Salvador Island. Oh. Ilang hektaryang po yan, Marine Sanctuary. since sa kwento niya na Ma'am Gigi, aside from Koto, aside from giant clams, ano pa po yung pwedeng puntahan dito sa Masinloc? Meron kaming bakala, sandbar. Sandbar, wow. Nasa gitna ng dagat. Kapag low tide, meron siyang Lumalabas. sandbar talaga. Anong pangalan? Bakala? Oo, bakala. Bakala. Guest house. May picture yun. Ayun siya. Yan natin. Oh. Parang Bakala Island Resort. parang Maldives, floating cottage. Ito kasi ngayon, i-renovate yan ng munisipyo. By next year, mas magaganda na yan. Kita po ba siya dito? Hindi. Medyo malayo. Hindi siya, hindi siya visible dito. Yan. So, ang ganda nung office nila. Baywalk harap po. Tapos meron din kaming sa mountain, meron din kaming mga trekking dyan, may mga falls, gano'n. Marami din. So, marami din talaga ma-offer yung area, no? Masinloc pa lang. Masinloc pa lang, Sure, Pero grabe. pinaka-known is yung Koto Mines, tama? Oo. Yun din yung isang, by next year, marami na rin
projects doon na naka-line up si Mayor. Yung mga cottages doon Ayusin na. So, madedevelop na talaga siya. Maganda kung mag-overnight kayo doon. Sige. May dala kayong tent. Meron May naman. dala naman po, just in case. Ready naman. Hanapin nyo lang doon si Ate Ikit. Ate Siya ang Ikit, tourism okay. staff natin doon. Ayun, Guys. Ate Ikit. Ikit. Yes, Ikit. Tapos sa munisipyo po, si Sir Glenn ang hahanapin. Sir Glenn. Pagdating po ng munisipyo, saan po banda si Sir Glenn? Andun lang Sa siya treasury? Labi lang po. Lobby. Nasa lobby lang siya. Kung wala siya doon, nasa mayor's office. Mas magkano po yung babayaran doon? 60 pesos lang per head. Okay. Nice. Environment lang. Ayan. So guys, 60 pesos per head. Anong name mo, sir? Brian po. Brian. Kirk. Kirk. Yes po. Dalawa lang kayo. Hello, hello. Actually, ano lang to? Kagahapon lang namin naisipan. Alright. Miss Gigi, thank you so Salamat. much. Tsaka kay Sir Thank Phil. you. Si Sir Phil yung kausap Sir natin. Phil. Enjoy. Ma'am Gigi, thank you. Ito And si sa lahat ng Phil, staff. Miss Gigi, and the rest of the staff. Ayan sila. Napaka-accommodating naman ng staff dito sa... Hi, sir. Si Ariel. Kirk. Anong name, sir? Sa ano? Papa Pogi. Ayun. Follow namin yan. Papa Pogi. Thank you. Ganda rin naman nito, bro. Okay, guys. So, tapos na tayo sa tourism office. So, ito yung first step pala, guys, bago kayo mag-koto. Take note. Punta kayo ng tourism building. Kuha kayo ng permit to enter sa Koto Mines. So, bibigyan kayo ng 3 copy. Ang details pala na ibibigay nyo, name, address, age, and contact number. Talagay nyo rin doon kung overnight or day tour kayo. So, after nun, bibigyan kayo ng 3 copies. Yung 2 copies, so surrender sa airport. Yung isa, personal copy. Ang babayaran, 60 pesos sa munisipyo. 5 minutes away lang from here. Yata. Ay, kay Sir Glenn po. Kay Sir Glenn. Punta po kami ng Koto. Galing na po kami sa tourism. Yan si Sir Glenn. Sir Glenn. Siya yung hanapin niyo dito sa... Nasa munisipyo na kayo ng Masinloc. Siya Yung, pala yung taga-pirma eh. yung mahiwagang pirma. Mahiwagang pirma. From Manila. Manila po. Saan po ang next step nito? doon po sa gate. Hello? Dito po? Opo. Pasok nyo na po. Ay, may babayaran po ba Ay, dito? babayaran doon po sa treasury. Treasury po. Sige po. Thank you po, ma'am. So after pirmahan ni Sir Glenn, babayaran mo na dito sa treasury. Dito tayo. Investment. Ayan. Treasury. Sir, good morning. Saan po magbabayad? Ayan, treasury. 60 pesos lang yung bayad daw dito. Ako ng Koto Mines. Pero kailangan daw ganito yung pera mo, bro. Kailangan luma. Nakakamiss to, guys. O, tingnan nyo. Okay. So, Bilis! naman? Shout out sa ano nila, procedure. Kung titignan nyo kasi parang hassle eh, di ba? May register ka dun sa tourism, punta ka munisipyo. Pero mga 2 minutes lang, tapos ka na eh. Mabilis lang. tsaka ano, mga 3 to 5 minutes away lang Oo. yung tourism office sa munisipyo. Kasi kahapon, nakala namin, parang ano tedious, mahirap yung proseso nila. Pero sobrang shout out sa kanila kasi convenient, walang ka-hassle-hassle. Ayun, okay. Off to Koto. Oo, ito na, guys. So, may resibo naman, official na receipt. So, ito yung mga bibigay sa checkpoint. Hindi ka makakalusot. Pinapanindigan natin yung Lost Boys, bro. Lumagpas na naman tayo sa lilikuan. Literal lost, literal lost. Napasarap yung kwento eh. Lumagpas kami. Dapat pala kanan na kanina dito. Wazeable naman, wazeable. Purok Nara.
Time check bro, 9:04. Tapos na 0-0 din tayo sa trip meter. Tingnan natin kung ilang kilometers nung papasok From main road. from main road andun sa Cotto Mines. So, yung terrain natin ngayon, semento pa naman. Tingnan natin. Halo-halo daw kasi ito guys. So, semento, bato-bato, tapos may putik. Tingnan natin. So, may letter Y guys. First, Y. Baloganon. Malaganan. Ito, first checkpoint. Ayan, first checkpoint. Morning po. Sir. Dali lang po, sir. Apa. Baba pa po. Yan muna po kayo. Ito guys, first checkpoint natin. Marami po bang tao doon ngayon? Marami po bang pumasok? Pa po ah. Wala ba po? Kahapon lang na bumaba na yata yung iba. Naglabasan na. Bakit tatlo po yung permit? Tatlo po kayong sasakyan? Ay, Hindi, isa ano lang. po, 3 kopya lang yung binigay kasi baka daw kunin dito sa checkpoint. opo. Ilang checkpoint po ba madadaanan? Bali, dalawa pa yung nasa taas eh. Tapos yung isa, sa mismong paliguan na. Okay. Okay. Salamat sir. Thank you. po. Ingat. Sir, gaano kalayo dito yung mga ilang minuto, ilang kilometro? Malayo pa po. Malayo pa? 27 kilometer along the highway. Nasa 2 kilometer pa lang kayo. Okay, so may 25 pa. Po. Okay. Isang kalsada, hindi naman diretso yung simento eh. Putol-putol pa eh. Okay. Rough road karamihan. Bagay boss, maganda yung ano nyo, gulong. Salamat. Thank you po. Ingat po, ingat. Thank Salamat. you. So ito yung sinasabi nilang putol-putol pa. Kasi dinedevelop din naman nila yung daan papasok. Ayan. Update pala. Ayun na. Ilang kilometers na tayo bro? 6.5. 6.5. So, 19.5 na lang. Medyo malalaking bato na yung terrain. Pero putol-putol nga siya guys. May semento, may buhangin, may bato-bato. Bagong terrain to. Ayan. Anong tawag sa ganito? Lupa na to, bro. Lupa. Tapos pag umulan, putik. Ayan. Actually, ayun. Ayan. Ayan, ito. Lupa nga. Uy, scary. Uy. Babay. Hindi kaya. Laki. Unli trail! Hindi nagraba eh. Bato na. Bro, pihitin mo na yung switch mo. 4x4. Nasaan na? Nawala. Hindi nakabit. Hindi nakabit. Pero ano to? Dulo-dulo ng Pilipinas to. Hilux na to. Yun lang daw yung biyahe dito, bro. Isa lang yung biyahe ng jeep. Pag naiwan ka, lakad ka na hanggang palabas. De, joke lang. Anong update bro? Ilang kilometers na tayo? 12.8. Sabi ni kuya dun, 25 kilometers, so halfway pa. Uy, Tapos, naka naka 50 minutes na tayo. 45 minutes. 5 minutes. Bro, kinakabahan ka na. Ako papatanong ka na. Kuya, dito ba papuntang Cotto? Cotto Mine? Diretso lang? Hindi natatapos yung daan eh. Thank you. Kinabahan ka na bro. Ha? Kinabahan ka na dun ah. Babaliktad na ako ng damit eh. Hindi na natatapos yung daan. Nalili yung daan.
Kuya, magandang umaga. Pa Koto Mines po. Koto Mines. Ako po. Kids Pool, Balakag Kids Pool. Second checkpoint guys, after 19 kilometers. And how long? Almost 1 hour? 1 hour, 10 minutes. Dalawa lang kuya. Pwede Kaya may naman mga daw pumasok na ba ngayong araw dyan sa Kids Pool? Wala pa po. Ah, So yun ang pinakamagandang balita. wala pa daw. Wala pa ngayon. Pumasok ngayon. Guys, ito na yung pangatlong checkpoint. Sabi ni Kuya, last na daw to. Tapos yung next nito, yung doon na mismo sa Koto Mines na kung saan na yung spot. Ayan si Kuya, nilalag lang yung plate number namin. Tapos papasok na tayo. Yung next, yun na yun. Yun na yung pinakasadya natin. Thank you Kuya, thank you. Uy, grabe yung daan. So guys, dito na kami. Koto Mines. Ganda, ganda nung ganda nung river, ganda nung lugar. Si Bugs and Memories, oh, idol. Guys, pwede kayo magstay dito, may accommodation. Ayan yung accommodation. Ito yung papasok. Ito yung river. Actually, dun yung magandang spot. Lamig naman pala. Oh, ito Kids Pool. Wala si ating Uy, napakaganda naman talaga. Uy, yung tubig. Blue green. Walang tao. Parang kanina gusto ko walang tao, pero ngayon parang gusto ko may tao. Alam mo yung clear tint ng kotse? Yan yung kulay. Ah, Di ba? blue green. Blue green. Sobrang linaw. Solid naman talaga. Grabe, sobrang linaw guys. Ayun yun, Koto Mines, Kids Pool. Grabe, mas grabe pa sa personal guys, mas sobrang linaw, mas kita. Ito, sa baba, sa baba, sa baba. Ito. Mas malaki yung pool dun, no? Uy! Lakad tayo dito sa pinaka, well, di naman pinaka, pero medyo taas. Kasi mas maganda yung dito. Pool. Mas malawak. Pero grabe, sobrang ganda. Blue-green yung tubig.
blue-green waters. Doon galing sa bundok, napakalamig. Let's go! Napakalamig. Tapos, ganito itsura sa ilalim. Grabe, no? Grabe. Ayan guys, oh. Yan yung sasabi namin. Oh, malakas. Pero heads up ano kasi to, river. Mukha lang kalmado yung tubig pero malakas yung alon, yung current. Guys, ito lang yung ano dito. Pag gusto nyo pumunta dito sa may taas banda, ito yung mga lalakaran nyo sa tabi. Pato. Kasi malalim dito Dito yung malalim. Dito kayo mag-enjoy. Sa mas maganda dito sa may taas. Pero maganda rin naman doon, may talunan. Pero kung maraming tao, punta ka dito sa taas. Mali yung shorts na nagamit ko. Pek shorts. Betlog shorts. Mainit, alauna na guys. Sobrang dami. Inabot na kami ng alauna. Nag-enjoy kami dun Ayan yan, spot na yan. Sobrang lamig kasi tsaka linaw ng tubig. So dun yung campsite. Layo-layo pa. Kaya huwag gawing biro dito bro. Kasi doble ingat din kayo guys pag dito kayo sa river kasi Malakas yung agos. sobrang lakas yan. Nandun kami, parang walang current, parang kalmado, pero mapapagod kayo kakalangoy kasi napakalakas ng current sa ilalim. Paano ba to? Tingin ko dito solid tumalon. Lalim Guys, papaanod na lang yan hanggang dun, no? Parang hindi ako
Para pabalitan ko. Kinukuha ka sa ano, paangat. Guys, huwag niyong gagayahin yan, nakapaa lang, walang tsinelas. Ayan, hirap na hirap. Guys, kakahuli ko lang dyan kanina. Dilata ko agad. Buhay na kami dyan. Tapos saging. Yan. So guys, yung mga unang camping trip namin, nakakalimutan namin lagi ito, pero ito yung huwag niyong kakalimutan, garbage bag para sa basura. Number 1 to. Siyempre, number 1 yan. Fresh tuna. Grabe. Nakahuli lang guys. Gains. Sisig. Okay guys, so we have our friend here, Sir Peel from England, and he is celebrating his birthday today. 35th? 35th? 20th? 63rd! Okay. And Sir Peel has been here for 20 years. 19. Shout out! Yes. It's just us and Sir Phil. Oh yeah, today. Yeah. Come to Coto Mines. Beautiful. Beautiful place. Yeah, we've been talking it already. We've been inviting people to come here. Yeah. The place is so nice. Come here and leave no trace. Ah, Yes, yeah, Just a correct. smile. Correct. Coto Mines, Babalikan. Yes! Babalikan. Babalikan! Let's go! Oy, sarap. So guys, i-share namin sa inyo kung ano yung experience namin dito sa Coto Mines para ma-inform din kayo kung ano yung mga i-expect nyo. And syempre, para prepare din kayo pagpunta kayo dito. Di ba? First of all, bro, saan ba tong Coto Mine? Coto Mines. Nakikita natin to sa social media eh. Correct. So, Masinloc, Zambales, medyo dulo na siya kumpara sa iba yung mga San Felipe, San Narciso, next pa to. So, medyo hindi siya ganun kasikat kasi medyo dulo. Lagpas pa nung iba, no? Lagpas pa ng iba. So, kaya 5 to 6 hours? 5 to 6 5 hours. to 6 hours. And bro, may nalaman tayo today na napakagandang trivia. Itong Masinloc pala, hindi lang to Coto Mines, di ba? Sikat din daw sa mangga. Ah, correct. Kasi pag sinabi mo mangga, Guimaras, Zambales. Pero Correct. specifically pala, yung pinakamatamis daw na mangga, dito sa Masinloc. Correct. So, And, ano yun sinabi nung tourism officer. Mabigat na claims yun, no? Oo. Tourism officer nila. Pero, So, hindi natin gawa-gawa yun. hindi natin gawa-gawa. Pero ang gandang ang gandang info nun na isa sa pinakamatamis na mangga pala dito sa Masinloc, Zambales. Kasi ako, all Mahilig ka sa mangga no? my life, alam ko, Guimaras. Guimaras yung sikat eh. So, Baka equally good naman yung Guimaras at Masinloc. yeah, actually, siguro naman. Hindi pa rin yata napupuntahan eh. Hindi rin kasi season ngayon, kaya di matikman. Hindi ba tikman? So aside sa mangga, guys, marami rin pwedeng puntahan dito sa Masinloc. Meron Giant Clam Sanctuary o yung, anong tawag sa Tagalog doon? Taclobo. Yun. Tapos, dun sa tourism office namin nalaman na meron ding parang mangrove form island. So, nagkaroon ng island dahil sa mangrove. Correct. Hindi lang doon, yung mga mangrove doon, mga rare species daw, bro. Pero today hindi na namin napuntahan kasi nga
day tour lang kami. Tsaka meron pa, sandbar. Sandbar. Oo, Sandbar. nabanggit nga ni Ma'am Gigi kanina sa tourism yun. So, ganda rin na, pag bumisita kayo ng area, at least, di ba, parang talk to the locals or kung meron Sino yun yung best tourism, part bro ng pagta-travel? tourism officer or whoever from the tourism. Kasi sila yung, sila Correct. yung knowledgeable sa area eh. So, yun yung isa sa pinakamagandang part ng pagta-travel. Isa sa pinakamaganda talaga yung yung mga knowledge na napupulot mo sa local. correct. At saka ang daming maganda sa Pilipinas. True. To be honest, ewan ko, siguro top 5 ko to bro. Pasok sa top 5. Pasok sa top 5 ko. Napakasimple ng plano natin today, pero pasok. And di ba may maganda kang sinabi kanina? Gusto ko yung sabi mo, tips mo sa kanila, pag nagpunta ka dito, pwede mo na ikutan yung isa pang sikat sa Zambales. Correct. Kasi medyo malayo siya eh. Oo. So, para sulit yung biyahe, parang naisip ko lang, better siguro kung let's say, mag-overnight ka sa Mapanuepe, Yun, and pupuntahan then, natin yun. next, dito ka naman the next night, overnight ka din dito. So, 3 days, 2 nights mo, sobrang solid na. Or, Correct. una ka dito, then Mapanuepe, para pabalik. Para sulit kasi. Para sulit. Parang, feeling ko ang gandang 3 days, 2 nights Combo. na adventure combo. Combo yun. Ano yun? Lake and river. Okay. Sobrang solid. So bro, kwento mo na sa kanila paano tayo napunta dito. Kailangan medyo ready rin eh. Hindi basta-bastang pang walk-in lang to na Correct. spontaneous eh. So, isi-share namin guys na siguro kasi marami nagtatanong na paano ba pumunta dyan? Bakit di masyadong pinupuntahan? So, based on our experience, medyo liblib din talaga siya. Mga ilang hours kasi bro, from QC, nakailang hours tayo hanggang Zambales, hanggang tourism office. 5 ba? 6? Ganun, madaling araw. Madaling Tuloy-tuloy araw. tayo nun. So, 5, 6. Then, papasok from the main highway, papunta dito mismo sa spot. I would say mga 1 to 1 and a half hour. Depende kung may mga hinto kayo. Kasi marami pa kami hinto eh. May mga hinto kaming spots, nag-picture tayo sa video. Pero yung 1 and 1 half hour na yun, 90% siguro rough road. So, ma-advise mo ba sa Siguro, kaya, pero kaya kawawa pero yung hindi ko kotse. i-advise. Kasi pagdating namin, may Beetle. Yung So, Volkswagen na Beetle. shout out si Bug and Memories yata yung Bug and Memories. Bug and Memories, idol yun, Mga pina-follow camper namin. din sila. Pero pumasok. Pero nakapasok yung sila. Beetle niya, nilift niya na. Nakalift, tapos yung tires medyo pang off-road din. Oo. So, Solid din yun sila. kung idol. sedan, pwede, Sedan, pero kaya, pero kawawa yung iiyak. kotse. Oo, kawawa yung kotse. Ako na mismo maawa. So, Pero SUV pickups, 4x4s, panalo. Panalo. Mag-enjoy. mag-enjoy pa. Mag-enjoy. So, And motor, di ba? motor. Natin kanina, Accessible. motor-camping. Correct. Sobrang solid. so Kasi yun. unlimited trail nun, bro. Sawan-sawa ka sa trail, mapunta dito. totoo, Mga isang totoo. oras mahigit kang Sa nagtitrail, mahabang putik. highway ka from Manila, Alikabok. tapos trail naman, papunta dito. Solid na yun. Ride. Okay. So, yun guys. So, yun. 5 to 6 hours from Manila. 1 half hour papasok dito. Rough. May mga sementado, pero putol-putol. Majority, rough road. Tapos, ito yung campsite. Ito na yung lugar na ano talaga. Ang tawag nila dito, kids, Kids pool. Kids pool with the letter Z. So, kids pool siya. Yung Cotto Mines, itong buong area. Kasi may mining pala dito dati, bro. So, yun pala yung history. May history nun. Nakuwento ni Kuya Romeo. Si Kuya Romeo yung bantay dito. Pero kasi, bro, may mga cottage tayo, di ba? Kung makikita nila sa video or nakita nila sa video, 350 pala yan per night dati. Napakamura, no? 350. 350. Sobrang Isipin mo. solid. Mura. Pero ngayon, bro, kaya pala hindi yan available, walang kuryente. So, hindi kasi namin naramdaman, guys, na walang kuryente kasi talagang nag-set up lang kami ng camp namin. Pero, ayun, number 1, walang electricity dito. So, mag-charge na kayo ng gamit nyo. Pero, useless din yung phone. Kasi, walang signal, guys. So, advice namin, from the main road, bago pumasok dun sa papasok dito, is message nyo na yung, family nyo or yung special someone nyo. Kasi, baka mag-worry kasi hindi na kayo makontak bigla. Pero from what I've heard,
may signal daw ang Smart. Pero Globe kasi tayo okay. pareha. So, yun. So, And what to expect here? And dito nga tayo nag-recap sa river. Napakaganda ng river. Sobrang linaw. sobrang sulit Mm. nung biyahe. Gising ka maaga, biyahe ka medyo malayo. Mare-reward ka ng ganitong... Rough road, Ito yung reward 1 mo. hour. Pero, pagdating namin, diretso kami agad dun sa dun sa taas, dun sa parang pool. Talon na kami kaagad. Sobrang linaw, malamig. Ibang klase, refreshing, ibang klase. Ibang klase. Yun Kaya lang. pumasok yata sa top 5 ni Brian. Sobra. Pero, ayun, isa pang advice ko guys, bring and buy everything that you need before coming here. Kasi Dun may sa maliit bayan na na ano mismo, dyan, may no? maliit na community no? Kasi since may mining dati, merong school, may church, May sari-sari may store sari-sari naman. stores, pero technically bring everything that you need na lang from the bayan para Hindi ka na din naka-ready kayo. palisalis, no? Oo, lahat. Kasi kung tatanungin nyo, may narorent bang tent? Wala. May griller ba dito? Wala. So, yung mga ganong kailangan, dalhin nyo na guys para ready na kayo. Kasi medyo malayo din palabas. Tsaka, wala signal. Yun. Correct. And lastly, for me, siguro guys, don't be, parang huwag kayo masyadong kumpiyansa sa ganda ng lugar. Correct. Oo, kasi, Kasi sobrang enticing nung bro. tubig. Sobrang linaw, parang sarap maligo. Pero, mag-ingat lang kung di ka masyadong be extra magaling. careful. Kung di ka masyado lumangoy. sanay. Or di ka lumangoy. masyado And sanay. yung mga kids. Kasi malakas yung agos. Kung titignan mo, parang steady lang. Pero inaanod ka. So, yun yung experience namin. Kung medyo baguhan ka or takot ka, baka mag-panic And ka. kahit marunong ka actually bro pwede kang Correct. pwede kang madisgrasya. So yun lang, be extra careful, huwag masyadong kumpiyansa, especially pag may kids kayo, bantayan lang sila maigay. Hindi na tinatakot namin kayo kasi even swimming pools naman may risk Correct. Pero dito may extra risk lang kasi syempre may flow na, may current. Correct. Ngayon, ang current medyo normal lang pero nakakapagod mag-swimming. Yun lang sa akin. Tapos, bro, ito pala, special trivia. Akala ko ginto yung dyan chromite pala bro. Ang minamine. Minamine dyan. Ako, first time ko lang narinig. Akala ko din, pag sinabing mining, iniisip ko agad, gold Ginto. Pero ang chromite pala, ito yun guys. Makikita nyo pa. Pero, kakaiba to bro. Pabigat Mabigat siya. Hindi ko naman sa pero hindi siya yung normal na batong buhay yung parang ganito. Kasi medyo kamukha lang Pero mabigat siya. Kasi ginagawa raw pala yung bakal. Okay. Oo nga, no? So yung mining daw dito, nag-stop ng 2005 bro. Almost 20 years. Dahil nagka-problem daw ata sa buyer na wala yung buyer nila kasi ginagawa daw itong bakal So 2005, nag-end yung mining. Tapos itong area na to, yung mga cottages, 2020 raw sila nag-stop kasi nawalan ng kuryente. So, pinutulan sila ng kuryente. Yun yung Pero ito, chromite. Yan. Chromite pala. Yun yung Ganda, sobrang ganda. Ako, personally, babalikan. Alam nyo yun guys, babalikan o hindi. Hindi, Diba? babalikan. Actually, kanina pa lang, iniisip ko na kung kailan babalik dito, parang mas maganda overnight. Kasi ngayon, Pinilit lang natin to Pinilit lang namin talaga, day trip lang. Kasi dapat talaga. Actually ngayon, kung tutusin, mas matagal pa yung binahe namin papuntahin pabalik kaysa yung stay namin dito. Pero, okay lang. So worth it naman. Ako nag-enjoy ako. Pero, kung tatanungin, babalikan ko to. Siguro overnight na next time. Sobrang ganda. Peaceful, refreshing yung tubig. Koto Mines. Ganda. So, and shout out sa tourism office nila, napaka-friendly, Shout out. napaka-accommodating. Sila, Sir Phil, si Papa P, Miss Gigi, and the rest of the staff. Sobrang bait. In-accommodate kami. Dami nilang mga fun facts na binigay. Bait. Ayun guys, from Manila, wag kayong didiretso dito Number 1, tourism office yun muna. yung steps. Balikan mo nga yung steps, bro. Number 1, tourism office muna to secure the permit. So, bibigay nyo lang naman yung details nyo, name, age, address, contact number. Very important sabihin nyo kung day tour or overnight. Yun yung permit na dadalhin sa munisipyo para magbayad ng 60 pesos 60 lang pesos kahit anong mangyari. per head. Overnight or day tour, 60 lang.
Yun, masarap bro, no? Ah, Pag ano, ganun kamura. ganun kamura, tapos ganito yung mga e-enjoy mo, panalo, babalikan. So, wag kayong didiretso, guys, kasi sa nadaanan namin, 3 checkpoint. 3 checkpoint. Oo. Tapos, kung hindi kayo dumaan ng tourism Wala, office hindi kayo and makalusot. munisipyo, wala kayo nung papel na ibibigay Wala kayo nila. sa manifest ng checkpoint. Correct. Wala. Hindi kayo hindi makakalusot. nila kayo papasukin. So, actually yung friend namin nag-advise na meron sila nakasabay, hindi pinapasok yung mga sasakyan. So, Walking. kaya ayun, chinek namin. Yun yung step. So, guys, kung pupunta kayo dito, ayun yung kailangan yung gawin. Para hindi sayang yung biyahe. Kung tatanungin tayo bro, ahead of time ba? Why not? Kung kaya niyong tumawag na, di ba? Oo. May ano naman, may May Facebook number. page naman Share yung natin ano. yung number. Actually, nag-reply naman sila nung Reply minessage naman, ko. very responsive naman sila. So, Pero pwede rin date, on the day itself, pwede rin. pwede rin naman on the day itself. Pero siguro wag yung i-risk. Maganda yung ahead of time message na kayo kasi baka mamaya sarado, Correct. may aberya. So, Actually, sinabi nung tourism, open sila 8 to 5 ba? 8 to 5. Monday to Sunday. Di ko lang alam pag holiday So, yun lang yun guys. yung mga From Tourism Office, munisipyo ng Masinloc. masinlok. Napakabilis lang din ang proseso. Shout out kay Sir Greg. Ganda dito. Sir Greg, tapos diretso ka ng treasury to pay the 60 pesos. So 120 lang bro, na-enjoy natin to. So, sum up na namin to. Sobrang gandang lugar, mura. Accessible naman. Pero, 4 wheels. So, Cotto Mines Masinloc, babalikan? Babalikan. 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 Peace and love! Thank you guys. Bye.